liit na naman ng chapel. Tayo nga, nasa sulok pa. Binabaha. May nananambahan, binabaha. Pero bakit sila nananatili? Hindi sa ganda ng building. Hindi sa ganda o performance. Kailangan yan. Pero hindi talagang pangunay na ano. Dahil sa katuruan. Dahil sa turo. Bumabalik ka rito dahil sa teaching. Dahil alam natin ang ating itinuturo, ng ating pinapakinggan ay eksakto at wasto sa sinasabi ng kasulatan. Ako rin, kung ganyan po ang aking panuntunan, lilipat ako doon sa talagang relax na relax ka. Yung uupo ka na parang siningan. Makakatulog ka na lang sa lakas ng aircon. Pagpasok mo pa lang, ang dami ng sumasalubong sa iyo. Oh, sa dahil Diyos ang niya, wala man lang kanyang asya. Wala man lang asya. Pagpapa mo dun sa, may papayong na. Habang pinapayong ako, may soft drink, sa kape. Lahat na ng good services ng church ino-offer. Sa dahilan niya, wala. Wala pa na mag-offer ng tubig. Wala nga tayong tubig doon sa labas. Sarado na yung ating extension ng kusina. Mr. Lea. Hindi aircon, mainit. Hindi maganda ang mga ibang bagay na makikita mo. Kung ganyan ang panuntunan natin, maaaring isa-isa sa atin, mawala na. Sa dami ng magagandang simbahan ngayon, at kung titingin din tayo sa bilang ng mga sumasamba, maaaring wala na rin tayo sa church. Pero bakit? Bakit nagiging kang matatag? Bakit hindi ka umaalis? Bakit parang tuko? Nakapit. Kasi may laro ko ngayon tuko. Hindi ka nabubutas sa Church of Christ. Bakit? Naalala ba sinasabi nila ni Brother Mindo? Sabi niya, sa lahat ng estudyante sa UBS, siya na pinakapasikasig sa pag-aaral. Ginagawa niya tulugan yung library. Talagang inalam niya. Ano yung sinabi niya? Wala siya nakitang ibang religious group o ibang mga denomination na eksakto ang teaching. Hindi ang Church of Christ. Hindi ko sinasabi yan ngayon dito para kumbinsin kayo, kumbinsido tayo. Ang nais natin, tayo mismo ang makatuklas sa sarili nating pag-unawa. Na kahit anong mangyari sa iyo, hindi ka aalis. Hindi ka aalis sa pananampalataya kung sapagkat nananampalataya tayo na eksakto ang itinuturo ng mga nangangaral ng salita ng Panginoon sa iglesia nito. Sapagkat, mga kapatid, sa maling turo, hindi ka lalako. Napakaraming mga malalaking grupo, pansinin mo ang kanilang buhay. Nandyan pa rin ang kanilang gawi, hindi na babago. Amen po ba? Bago papasok sa isang bahay, naninigarilyo. Yung ibang mga elders, yung ibang mga may mga kurong-kulasisi, sabi nga niya, may mga gabi. Nalala ko yung sa illustration. May isa daw bagong simbahan na nirenovate. Dati po yung simbahan na yun, dati na bar. Nung binili ng pastor, ginawa nila guys sa bar na renovate. May isang lugo. Hindi na yung isinama na yun doon. Bawat pumapasok. Ang sabi ng loro, bagong customer. Kung pagsaw pa na, hindi na ba, nagagaling ka. Bagong customer. Dami mo, bagong customer daw, kasi loro. Matalitan yung loro. Kung pumasok yung deacon, dati customer. Pumasok yung elder, agad hindi na sinasabi. Ay, mga elder pa yung mga deacon, mga customer mo ba? Tanda-tanda ng loro. Maraming mga malalaking grupo ng pananampalataya, tingnan mo ang kanilang buhay. O tama sabi ng Panginoon, sa bunga nakikilala ang puno. At kung ano ang puno, siya rin kanyang bunga. At kung ano nangangaral, siya din ang kanyang nangaralan. Next Sunday, may luro na rin tayo yan.